dinhi sa lungsod sa Clarin. Mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dinhi sa lungsod sa Clarin. Mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamunga sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa sutsuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga puloy-anan sa Clarin, atong matagamtam. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Yuling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resource andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Pinangga ka.
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Oy, bayong buntag, bayong buntag! Good morning! Oh, napagaw na kayo. Wibis pagali doy. Uy, wibis na pod! Wibis na pod, ugma Friday na po doy. Unya, may maning magswildog pizza 30 ka, yayahay man eh. Kaming kada 15 ka dyan pagminti. Wana katinga na doy. Sana all na 13 months. Bida. Bayong buntag, Clarin. Good morning. Kaming tanan diri sa Action TV o dito speak si Biana. Ang radio sa 106.7 Farm Radio. Mutimbaya kaninyo. Good morning. Bayong buntag, Clarin. Kumusta man ang mga pinaskuhan na nangaputos na? Nangaputos na ba? O kamo mo'y magpaputos? Buwi namanong greetings and shoutouts sa Madam Rufa Melo Sinodivilla. Patod pa, good morning Mayor Jojo da Sarawa. Good morning! Yes, good morning ni Mudaga Action Man Mayor Jojo da Sarawa, atin ang bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos ug sa atong mga konsyales. Good morning! Watching Don Miguel. Patod pa, salamat kayo madama, salamat kayo, salamat. Uy, mayong buntag na tanan ha. Pag-amping kung namoy mga lakaw doy kay labi na ang ato ang mga public schools. I don't know aning Holy Child ha, kato mga private usab nga mga eskwelahan na kay namoy klase karon. I don't know, pero sa ato ang mga public schools walay klase, pero kung lagi nganong mingon makagway klase Don Miguel, most probably wa mo'y mga lakaw unta, pero kung naaman ugaling pagdala mog padyong pagdala mog payong mga sir tungod kay magpadayon nga magmadag-umon for the rest of the day today. Ika-28 adlaw sa bulan sa Nobyembre. Doy, dali ka kayo pizza 28 na. Mansari namong napud namong duha sa kuwang misi. Nya wa mi sudan unya panihapon. Mabita oy, wa na nang mansari oy. Oy, happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Happy anniversary sa tanang mga nag-anniversary. Still, by the way, uy, kagahapon we celebrated. Halabi na ang mga katolikutang mga igsuon. We celebrated Red Wednesday kagahapon. Unsa din ang Red Wednesday Don Miguel? Paghandom sa mga martires. Paghandom sa mga katawhan, mga balaang katawhan sa atong labawng Ginoo nga ning hatag ning paagas sa ilang mga dugo sa ngalan sa pagtuo. No, aduna kitay duha ka martires dire nga gideklarang santos sa atong santos nga simbahan, San Lorenzo Ruiz o San Pedro Calungsod nga duha lamang sila, no? Duha lamang sila sa examples sa atong gihandom kagahapon sa Red Wednesday.
pagadumdumon man na nato doy. Naman na sa libro sa Sirak, nalimot lang ko sa versikulo kapitulo ha. Ano gingon doon Miguel mo, anak kay basa-basag Biblia, magsige na kagkalimot. Mayong buntag natong tanan, oy, nakasimba ba ta kagahapon? Ma'am Rufa Milo Senodivilla again, Worrell Borja, Asenso, Poblacion 1, Barangay Chairman, Brother Susep Montesa. Speaking of our mga servants usab sa Santos Kasimbahan ha, butan ka natong kapitan ng Poblacion 1 doy. Manigingon nga baka naman ha. Butan ka na nga to sa iningalan na kapitan sa Poblacion 1 doy tungod gay pan po na kaning ginatawag lay minister. Ako magununtang gidumdum ang formal name sa mga lay ministers. No, mga lay minister nga nalimot sa eksaktong ngalan. No, di ba na actually ka ng lay minister doy, dangga ka na siya. O ayun, extraordinary ministers for the Holy Eucharist. Ayun. Og si Ila Labastida is also watching us. Salamat, mayong buntag. Good morning! Kumusta man ha? Kumusta? Sa Lunes, doy, makita na nato ang, nag-individual og upload na si Actionman Mayor Jojo de Segoa, si ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos sa ilang mga singalan ini. Christmas greetings nganhi ka natong tanan. Pero ay kabalaka doy, pagka-Lunes. Dipindi na nagkinsay mo apel ninyo pag-greet dira. Pero basta Lunes, natay mga bagong set of mga reminders coming from the partners, including ang mga greetings and shoutouts para sa Pasko gikan sa to mga leaders. Wala gina sama sa kong gingon ha, dipindi na naskinsay mo apel, basta kay sa Lunes mag-air na ta, di na ta manghulat ninyo dira. Dipindi na nag-chat namin ninyo, kinsay gusto magpa-shoot, taman ka mugsin. Taman ka mugsin ha, mahala na mo dira. At agay mga pinangga, mga kasetso ha, ang atong mga balita, national, lokal o atong weather forecast sa atong gingon. Magpadayon nga magpanganugon. Di sa tamo kumpirmar nga ulan, kaya wapapon kumpirmar sa tong source dire, pero magpadayon nga magpanganugon, gali adunay mga pagpangilat, pagpanalugdog ang lungsod sa Clarin o ang atong igsuon nga nakbayan sa Usamings. Pero lagi doy, unya na lang ng ubang detalye na kay kabalokog kanara po inyong giatngan. Wa man mo'y concern aning nasyonal nga mga balita. Nang usahay makasayop ta sa atong pagbutang. Kaya makainguntak ay katoy akong idol kay momontoy iyang propaganda. Pero karon nang gawas ng kamatuoran, nang gawas ng kamatuoran kinsa man ang atong gibutaran o niya pakanon lang tagpiatos. Ang dami mo nang sinasabi doon, Miguel. Uluhan ta sa itong mga balita, mga pinangga sa nasyonal nga panig o mao kini karon. Mag-una ta. Dito ta kag Secretary Larry Gadon. Secretary Larry Gadon nihulga nga i-impeach ang mga maestrado sa SC kung dili aksyonan ng disbarment case nga iya gipasaka batok kang VP Sara. Another one from the National News Pilipinas. Mupaligon sa pagigtimbayayong sa mga nasud sa ASEAN alang sa episyente o kasaligan nga sistema sa transportasyon. Kani, I don't know kung matawag ba ni good news or still a bad news.
Pero kung simbakuhay, aduna manggaling mga ingunaning mga sitwasyon sa pagkakaroon, timanin ninyo niha, child abuse case sa simbakuhay, biktima sa maong krimen. Mahimo gihapon nga magpadayon bisan kung ang biktima ni withdraw sa nasangpit nga kaso matud pa sa Korte Suprema. Kana uguman pa mga pinangga, uman lamang nining pipila ka mga paybalo gikan sa Pikas Lawak, maayong buntag, Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka gayunon, kadili kita to may mong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Doon na kani siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong ihong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo nito sa mga, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang lokal na gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni priority sa ato ang panggoberno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. So kibalo man ko ako di akong sa Ginoo nga Lord. Kibalo man ka sa akong kapasidad, pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So kung sa plano sa ako, that will be done. Karon kay mayor magandang ihangin. Wow. Ning pamalandungan. So manikamot lang ko kung buligan sa atong katawan sa Ginoo nga manikamot ko nga unsay mga responsibilidad nga gitahas isip nga municipal mayor, ako nang paningkamutan nga perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mauni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang, kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa, ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naamo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Dili tinisya tiyaw-tiyaw. So, karon usab tinisag na rin pausap ang klarilang batok droga o CBD. Naapakaroon for action figure. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa mga kapitan. Ako, hangyo ito ninyo.
Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Karing. Kay sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na droga din sa lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome dito sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development ng mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago dahil ayos ang mga dapat ayusin. Bawat mamamayan dito sa atin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo bago malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas. Og sa atong mga nasyonal nga mga balita, child abuse case mahimo gyapon nga magpadayon bisan kung ang biktima mi-withdraw matud pa sa SC. Gitataw mga kasenso sa Korte Suprema kod Supreme Court nga ang mga kaso sa child abuse mahimo gyapong husayon bisan og dili makatistigo ang batang biktima sa korte base sa doctrine of an unavailable child ubos sa rule on examination of a child witness.
Sa desisyon nga gisuwat mga kasenso ni Associate Justice Mario Lopez, ang Second Division of the Court mipamatuod sa pagka-konbikto sa akusado alang sa qualified rape tungod sa paglugos sa iyang minor de edad nga anak. Adunay kuana ni doy, adunay sitwasyon ni ini. Usa ka amahan ang nagkwestiyon sa iyang pagkakonbiktibo sa qualified rape tungod kay ang iyang biktima og minor de edad nga anak wala makapamatuod sa korte. Hinoon, ang gipanumpaang pamahayag sa biktima nga gihatag gawa sa korte uban ang medical legal report ug mga testimonya sa mga kabanay mao'y ipresentar sa prosekusyon. Ang Korte Suprema mga kasenso mihukom nga ang mga pamahayag sa bata nga biktima sa gawas korte gitugutan ubos sa Doctrine of Unavailable Child ubos sa Section 28 mga kasenso sa Rule of Examination of a Child Witness ang pagdawat sa hearsay kanabang taho doy or hearsay testimony sa usa ka bata nga naghulagway sa pag-abuso gitugot kon una, ang bata dili magamit tungod sa kamatayon, simbakuhay or pisikal nga kakulangan sa memorya o sakit sa pag-isip. Unya posible nga pagkaladkad sa psikolohikal nga kadaot o ang kakulang sa makatarunganon nga pamaagi. Samtang ang ikaduhang rason niini mga kasenso, ang ilang hearsay kung ang ilang taho mga pinangga nga testimonya gisuportahan sa tubag nga o sa uban nga mga ebidensya. Ang Section 28 mga kasenso nagtumong sa pagpugong sa miscarriage of justice. Pinaagi sa pagtugot sa mga kaso sa pag-abuso sa bata nga magpadayon bisan kung wala ang biktima nini. Gila ang korte or giila sa korte nga ang mga bata nga huyang mamahimong mapugo sa dili pagtambong sa mga pagdungog aron mapugnan sila sa pagtestigo. Mao gyud no. Unya samtang mga kasenso ang ubang mga bata nga biktima tingali na trauma simbakuhay sa paghatag sa ilang testimonya aron may balaan mga kasenso kung ang testimonya sa usa ka unavailable child kasaligan. Ang korte nagsusi sa daghang mga hinungdan. Lakip ang kinaiyas bata, ang gidaghanon sa mga tao nga nakadungog sa mga pamahayag o ang pahayag gihatag voluntaryo o kung adunay bisan unsang motibo sa pagpamakak ingon man ang timing sa pagpamahayag. Kani na-excite ko ani ha. Paminawa ni Dudoy. Secretary Larry Gadon nihulga nga i-impeach ang mga mahistrado sa SC kung dili aksyonan ang disbarment case nga iyang gipasaka batok kang VP Sara. Ani ang mga detalye gihagit ni Secretary Larry Gadon sa Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ang mga mahistrado sa Korte Suprema kung Supreme Court nga aksyonan ang disbarment case nga iyang gipasaka batok kang VP Sara Duterte Carpio. May na pagaduha na mo na disbar. Giubanan mga kasenso kini sa hulga nga mo pasaka siya og impeachment kung dili madayon ang iyahang reklamo. Mato ni Gadon mga kasenso nga klaro ang mga ebidensya batok kang Duterte human siya makalapa sa canon law sa mga abogado. Lagi kabalo kay Gadon ani abogado gunipod sa una. Ang pagpanumpa og hulga sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o House Speaker Martin Romualdez gingong usa ka klarong paglapas sa pamatasan o pamatasan sa mga abogado. Kagahapon gipasaka ni Gadon mga kasenso ang disbarment case batok kang VP Sara Duterte Carpio sa Korte Suprema. Kini ang ikatulong disbarment case nga giatubang sa Vice Presidente. Ang una mao ang pagsumbag niya
sa sheriff sa Davao City. Bitaw no, katong trending kayo nga video doy. Samtang ang ikaduha mao ang hulga sa pagkubkob sa patayng lawas ni kanhi Presidente Ferdinand R. Marcos Sr. or Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani o itambog sa West Philippine Sea. Muna na kagondoy. Angay ka pong hulgaon ning SC ni Gadon. Oy kay agbayay ka man ding na disbarment case. Kato palang daang pagsumbag sa sheriff. Doy, dugay na kayo to. Mayor pamantingali siya to or bise. Dito sa Davao. Katapusan tang National News Pilipinas mo palig-on sa pakigtimbayayong sa mga nasud sa ASEAN alang sa epesyente o kasaligan nga sistema sa transportasyon. Determinado ang Pilipinas mga kasenso nga makabot ang epektibo o kasaligan nga sistema sa transportasyon sa nasud pinaagi sa pakigtimbayayong kun collaboration sa mga nasud nga miyembro sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN. Kini mao'y gipaybalo ni Department of Transportation kun DOTR Secretary Jaime Bautista atol sa iyang pagtambong sa 30th ASEAN Transport Ministers Meeting and Associated Meetings. Dinhi mga kasenso ang tinuig nga mga prioridad o key deliverables alang sa 2025 pohon sunod tuig mga pinangga nga Protocol 5 sa own stopover rights sa mga nasud sa ASEAN ug ang mga lagda sa light electric vehicles ang gihisgutan. Gihisgutan usab mga kasenso ang mga lagda bahin sa urban freight transport, port sector public to private partnership ug port digitalization ug automation. Ang mga ministro sa ASEAN mga kasenso nagpahigayon usab og mga pakigpulong uban sa mga representantes China, Japan o Republika Korea alang sumaabot nga mga proyekto sa pagtinabangay. Sa pagbalik niining atong programa mga pinangga, ato usab nga sutaon kumusta ang kaimtang panahon for the rest of the day today. Dito sa Taspikas Lawak, maayong buntag, Clarin. Welcome to Clarine House of Suman, a delightful destination in Misamis Occidental. Established in 2009, where the rich flavors of Filipino tradition come to life. Known for its mouth-watering Suman varieties, this charming establishment is dedicated to celebrating one of the region's most beloved delicacies. At Clarine House of Suman, we take pride in our authentic recipe, passed down through generations. Our suman is made from high-quality glutinous rice, blended with fresh coconut milk and a hint of sweetness, all wrapped lovingly in banana leaves. Clarine House of Suman is not just a place to eat, it's a gathering spot for locals and tourists alike. Come visit us at Clarine House of Suman, where every bite is a celebration of flavor, culture, and community. We can't wait to welcome you. And of course, aniya na mga pinagga, mga kasenso, ang atong balita sa kaimtang panahon. Ang atong pagpaniid sa panahon mga pinangga, mga kasenso, atod ganato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, inubanan sa among suki diritig tayo sa among uniforms, ang Eugene Tailoring, Porcuno, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Samtang, ato ang kwaon ang feed gikan gayod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung Pag-asa base sa ilang official website nga pag-asa.dost.gov.ph. Mo lang gyapon kana mga pinangga, mga kasenso, ang dagway sa wind map gikan gayud sa Pag-asa as of today. Ika-28 adlaw sa bulan sa Nobyembre, mga kasenso.
Aduna na mga pagbaha mga kaasenso diri sa may Caraga region. That includes Dinagat Islands, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, ug Surigao del Norte. Kung namoy mga parinti dira, kumusta sila? Basin biktima sila sa baha dira kadoy. Na aduna na mga pagbaha dira. Samtang posibleng mubaha dira sa may Region 11 tungod sa mga grabing pag-ulan. That includes Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, ug Davao del Sur. Unsa may nakapabaha doy tungod kini sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone. Mao kana ang panagtagbo sa dili parehas nga hangin. Diri si Mabaw dapit ang mupaulan diri mao ang shear line. Mao kana ang panagtagbo sa dili parehas og temperatura nga hangin. Mo ni kalainan sa in between ITCC ug shear line. Ang shear line linya, samtang ang Intertropical Convergence Zone linya lang gyapon. Ang shear line linya sa panagtagbo sa dili parehas og temperature nga hangin. Init ug bugnaw nga hangin magtagbo na siya mo resulta sa pag-ulan. Samtang ang dili parehas nga hangin habagat og amihan magbangga or ang amihan ug ang easterlies doy magbangga mo resulta lang gyapon sa mga pag-ulan. Ug mo kana ang nasinati karon sa atong pulo sa Mindanao. Samtang karong adlaw time sa aming lag ang computer nag-speakas. Karong adlaw adunay moderate to heavy kusog-kusog nga pag-ulan diha sa may Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Sur tungod sa Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Aurora kining northern nga Luzon doy, Aurora East Aurora Quezon muulan tungod sa shear line. Samtang ang Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Sur muulan pud usab tungod sa Intertropical Convergence Zone, and that will be tomorrow. Samtang pagkapit sa 30 karong Sabado doy, ang Albay, Sorsogon, Catanduanes muulan tungod sa shear line. Samtang ang Northern Samar ug Eastern Samar mga pinangga mga kaasenso kanong nadamay naman ang Visayas niini muulan tungod sa Intertropical Convergence Zone. Tungod mga pinangga kani bitong kani mga cluster of clouds diri man napadulong sa may subangang bahin sa Visayas. Kabantay mo nang atong cursor, atong linginan ha, bantayin ning atong cursor mga pinangga. Kanay nga mga cluster of clouds diri na padulong paimabaw na padulong sa may eastern portion sa may Visayas. Ang atong lungsod sa Clarin lakip na damay na niini ang atong igsoong dakbayan ang dakbayan sa Osamis magpabilin nga manag-umo na hangtod alas 9 gani sa atong mga kabukiran aduna na mga pag-ulan mga pinangga mga kaasenso. Mulili jutay ang haring adlaw mga alas 10 mga alas 11 apan mobalik kinis pagdag-o mga udto hantod sa mga alas 3 alas 4 doy aduna na boy mga thunderstorms kundili ang kinatibuk ang Clarin o kinatibuk ang Osamis ang mga kabukiran nga sakop sa ato ang lungsod. Hangtod na pagkagabi hangtod na pagka midnight pero ay kabalaka doy. So far thunderstorms mga pagpangilat mga pagpanalugdog ang gitala diri sa tong source. Pero mo lagi na ayaw gyud kag kumpiyansa tungod kay naay kausa diri nag-inform ta ninyo nga adunay cluster of clouds pero ang resulta kusog kaayo ang ulan. No, mo nahitabo to atong Biyernes. Last nga Friday doy mo ni ato ang forecast diri cloudy skies ra pero ang resulta kusog kaayo ang ulan. Busa ayaw gyud in taon og kumpiyansa mga pinangga. Mao kana ang atong balita sa kahimtang panahon atod ganato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, ang among suki diri as always, ang Eugene Tailoring. Porcono, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Sa pagbalik mga pinangga, balitang lokal. But of course, tanawon sa nato, kadyot lang kayo
Mayong, uy, by the way ha, ito saning i-greet ka lang. Lulay Ikong. Nalimtan ha, dagan na bagay ni Orange Hearts. Oh, ngayon pinangga ka sign pag yun. Again, mayong buntag, Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCGC sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalion, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Larin, Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag bisa jud kay nang way kwarta sa eskwelahan gyud. Mga baryo nun mong good. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kwa gyud. Para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue gyud no. Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa tong ginikanan, pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako-exam nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, boxing ko. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay, pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela, kay makatabang di lang kay sa akong pamilya, kundi sa among simbahan, sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitang
pabigat. Pasaway. Pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid ingog igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pa ko ka-enter og kuan one family one professional. Igo ra gid sugod dito sa crossing padulong pud sa terminal dito sa Tanggob wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Riverside say kana kape na kayo din tubig rin paway sahay din igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isang adlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa kay college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela napakay bayro nun nga hunahunahon isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Asenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato po untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingnaning opportunity and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more. Focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort uno sa tanan kami salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa amuang action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos, yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dako pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan no, pasalamat jud kang Governor Henry S. Waminal kay mao gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante. Sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat ko kang Mayor Jojo Ruano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat ningko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud po. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon-pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos.
Alright, padayon ta mga pinanggaon sa puning kalakihan. Di man mo tugtog ning ato ang computer na kayo ay. Ato aning konon be. Ato aning gubo na lang ni siya. Pero bitaw, sa ato ang lokal nga balita, Archdiocese of Ozamis, mihandom sa Red Wednesday. Balita sa simbahan ni, by the way ha. Ang balita sa simbahan, sulat sa atong kaubas buhat, Glenn Ray Ruluna. Archdiocese of Ozamis mihandom sa Red Wednesday. Mga simbahang Katoliko magsuga og pula. Samtang ang Archdiocese of Ozamis mi padayag sa pagsalmot sa pag-obserbar sa Red Wednesday kagahapong adlaw, November 27 of this year 2024. Samtang kini nga kalihukan mao ang usa ka global nga inisyatibo nga gipasugdahan sa Aid to the Church in Need or ACN nga naghatod og mensahe nga nagpahinumdom nga sa mga Kristohanong biktima sa pagpanlutos o pagsuporta sa reliyosong kagawasan. Samtang sa tanang mga simbahang Katoliko mga kasenso sa Archdiocese magsuga og pula magsuga og pula samtang simbolo sa dugo sa mga martires sa pagtuo og paglaom alang sa katarungan ug kalinaw. Ang mga parokya mga kasenso giaghat usab sa paghimo og espesyal nga mga misa, pagampo og pagpasiga og mga kandila isip pagpakita sa kaisahan or kaihusan alaga sa mga nag-antos tungod sa ilang pagtuo. Sumala ni Archbishop Martin Sarmiento Humowa Didi ang atong lokal nga tigbalantay sa to ang lokal nga Archdiocese sa Ozamis. Ang Red Wednesday dili lamang bahin sa paghinumdom kundi usa ka pahinumdom sa tanan nga magpakabana alang sa mga Kristohanong nag-atubang sa pagsulay sa tibuok kalibutan. Atong ikot ha si Archbishop sa iyang humili. Kini usa ka panahon nga nagpakita kita og solidarity sa mga biktima sa pagpanglutos og nga nanghinaot alang sa kalinaw og kagawasan. Again, batot pa sa atong halangdong Arsobispo. Ang Red Wednesday mga kasetso, usa ka mainungdanon nga selebrasyon nga naghatag kahigayunan aron mapalig-o na pagtuo og maamguhan ang importansya sa kagawasan. Ato aning i-cut off jutay ang ato ang live mga pinanggaha kay naglangi ang amo ang wirings dire gawa sa among computer dire among sulayan be. Okay, wag i-restro. So, gini na lang si Don Miguel and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all. Sa ngalan na lang sa kinatibuk-ang Pangsasaksyon TV. And of course, time sa, ato na lang sa ningigrit ha. Ato na lang sa ningigrit. Napatay 6 minutos doy. Kunsyel Erwin Hapay, Robert Bation, and Lily Ido. Dyan paglinawan and the rest of the guys there nga ganiha pa natong gipagrit. Unya alas 12:30 padulong, alas 12:30 sulayan na to doy. Sulayan na to program pero lagi sama sa tong ginaingon dire as always. Gamay ra kay mi dire doy, gamay ra pud kay galihok. Munang amo ang sulat balita, amo ang edit, amo ang pong posting doy. Kita-kita dire in taon. Munang usahay di ta ka maka-program. No pero lagi unyang out maybe no hinaut mo ta maka-program ta doy. Pero samtang gaayo pa budni sa mong wirings dire. Di na mo tingog. Mayor Joe Bikinimen. No, again, #Asenso Clarin, #Segundo Distrito. Hashtag Asenso Clarin, #Asenso Segundo Distrito, #Asenso Misamis Occidental, o #Asenso Pinoy, #sa Clarin Pinangga ka, and of course, ang bagong hashtag, timana na to, labi na sunod tuig, pagkamayo doy, magamit na to ni, #70. Bye-bye!